Spill the Three. So, for Spill the Three, grabe, okay. It's a good news probably because we learned that the Philippines is now part of the upper middle income country or the UMIC status. Nung binabasa ko to para intindihin ko, dudugo yung ilong. Pero ang hirap intindihin kasi nito. It's, ladies and gentlemen, this is not just about hashtag Pinoy pride. Hindi ito kasama doon. We need to learn. Kasi kami nga mismo, hirap kami dito. But of course, let's try to dig dive and see if this is a good news or not. Yeah. Kasi parang, the first time I saw it in the news, like, upper middle income Parang, country tayo. Tapos parang, bakit hindi ko maramdaman? Saan hindi, nanggaling baka naman yun? manhid ka pa that time. Wala na, ayoko na mag-invest sa feelings. Pero let's see nga, is this good news or not? Yeah. So, number one is that, ito kasi yung una kong tanong, no, nung time na to. Ano ba yung upper middle income country? So, ibig ba sabihin, sinong kalibal natin? No? Ah! Yun yung una kong inisip, no, as an average reasonable person. So, ang upper middle income country kasi, merong ano yan, may requirement yan sa World Bank. So, Okay. for you to qualify for UMIC, ang gross national income per capita ng isang bansa should Ay, be nasa? between $4,636 and $14,375 yun yung category niya. Yes. Ngayon, the Philippines officially hit a record GNI per capita of 4,850. Medyo mataas-taas dun sa minimum na na Pagsaltok. requirement. So it's narrowly exceeding the baseline threshold for the UMIC for the UMIC. Okay. Now, dito sa UMIC na to, sino ba yung mga UMIC right now sa Southeast Asia? Pinakamalapit para mas maintindihan natin. Ang mga nasa upper middle income category right now would be Malaysia, which is at 12,380 GNI per capita. Thailand, which is at 7,690. Indonesia, which is at 5,120 USD. And right now, the Philippines as a new entrant, no, dito sa category na to, sa UMIC. So kasama pa nga ng UMIC is si Vietnam, which is at 4,970 na new entrant kasama ni Philippines. Mas mataas sila konti sa atin. So parang halos same. Kasi konti lang halos 120 lang USD ang difference natin. So ang daming nabibilib sa mga bansa na ito. Pero sa atin, ano ba ito? Pero before that, ano ba yung mga pinanggalingan natin? Sino yung mga kasama natin doon? We have Cambodia, Laos, and Myanmar. Na So, yun yung lower middle mabababa. income. Mas Doon malayong tayo mababa. galing. Yes, doon tayo galing pero mababa tong mga kasamahan Ngayon, natin. Na-promote na tayo. But yung tanong nga is this a good news or bad? May iba-ibang factor na kailangan i-consider dyan. Of course, we need our economist to talk more about this. Yung bad news doon, Yung bad news nga Bad doon news muna. is that yung part nga na parang si Philippines hindi na makaka-apply for low interest loans and even grants or fundings because na ginagrant sa mga low income countries. Yun yung mga break na binibigay sa mga low Yes, income. yes. Ang tanong ko kasi dyan, ready ba si Philippines dito sa part na to? Okay. Kasi, the fact na na-promote tayo sa UMIC means may vote of confidence. So Yun yung yung credit, isang parang good news. credit limit natin, mas Medyo mataas. Mas mataas. Pero mas mataas din interest rates. So, may vote of confidence na among investors. Yon. So at least makaka-pull tayo. Yes. So yun yung good side. Yun yung good downside side. naman doon yung sinabi mo. Yes, na si Philippines, yun nga, mawawalan nga tayo ng mga nakukuha nating benefits before, even mga tulong. Oo. Especially kapag may mga calamities, no? Kapag may mga kailangan tayong projects, the interest now would be higher. Okay. Pagsaltok tayo garod, di ba? Oo, Kaya medyo mahirap. Pero open din tayo to bigger loans, bigger possibilities. Yun naman yung maganda doon. Oo. But then, beyond that, beyond these facts, we also need to check, paano ba tayo tumaas? Oo, yun din yung gusto kong maintindihan. Totoo ba yun? Yun na nga. Baka naman kasi may skewed ang data. Baka naman may distortion. Tama. Dahil yun pala, yung GNI natin, karamihan nanggagaling sa
OFWs, Yun. overseas Filipino At aminin workers. natin, totoo naman And they yun. earn a lot. Ang remittance na pinapadala ng mga OFW, ang laki ng tulong nun sa economy natin. Yes. And yun, ang isang factor na mag-explain kung bakit tayo na Correct. Kaya nga sila tinawag na mga makabagong bayani because sila talaga ang poste ng ating economy. Malaking poste sa ating economy because they bring a lot of money to the Philippines. Oo. Because kung iisipin natin, low income, middle income, and of course the rich. Ang low income, ang daming nabibigay din sa kanilang benefits. No? Hindi tayo nagre-reklamo, they need it, di ba? But may mga tupad, AIX, ang dami, sa tax, Sa low income. di ba? Sa low income, tax-free sila kapag sila lumagpas ng 20,000. Ang mga rich naman, ang dami nilang sources of income. Ang middle, kapag may nangyari, kawawa sila because they bear the grants of most of our taxes. Yeah. Sa mga upper middle income country, mas mataas sila sa atin ng bahagya. Like Malaysia, kung i-compute natin, they're around 900 pesos a day. Wow! Indonesia is around 850 pesos a day. At tayo? Currently, we are at 755, 780. Mahabol pa rin. So, mahabol pa rin naman. But then, malaki pa rin bagay yun. Mm-mm. But, iba rin kasi ang presyo ng mga goods nila doon. Iba din. Kasi Yung sa cost of atin, living. grabe, high inflation tayo. Cost of living natin dito. Sa Thailand, mababa ang per day nila doon, 640. But ang mura ng mga bilihin doon. No? So, yun yung mga kailangan nating i-check. Tsaka siguro, boss, alisin natin yung corruption para siguro ma-feel din namin yung UMIC. Yes. Kasi baka naman, Baka meron naman talagang improvement. napunta lang sa iba. Napunta lang sa bulsa ng iba. Hindi sa bulsa natin. Kawawa naman yung bulsa ko. Wala. Kawawa naman yung Gcash ko, tsaka Maya ko, tsaka ano. Wala. 17 centavos yung Yeah. Before we celebrate and say, wow, Pinoy pride, and nandito na tayo, tumas ang ekonomiya natin, kailangan din nating alamin kung ano ang plano para sa atin being in this level of income country.